Magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ay mag-aral ng salita po ng Panginoon. So ang ating teksto po ay mula po sa Kawikaan 10, versikulo 11, 13, 20, 21, at 31 and 32. Babasahin po natin sa wikang Tagalog. Sa una, verse 11 sa versikulo 11, sabi niya, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit ang labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa versikulo 13 naman, sa labi ng may unawa, matatagpuan ng karunungan, ngunit sa ah, likod ng isang mangmang, pamalo ay kailangan. Versikulo 20, ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Versikulo 21, sa labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Sa versikulo 31 naman, ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputulin naman. Versikulo 32, ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay paninira. So ang topic po natin ngayon is the fruit of your lips. The fruit of your lips. Yan. So may kita po natin na sinasabi po ni Solomon, yung kahalagan po ng mga salita pong binibitawan po natin. At yung bibig ng may taong meron wisdom na nanggagaling po sa Diyos. So, ano po yung teaching natin? Ano po yung turo natin ngayong umagang ito? So, 6 na bagay po about the fruit of your lips. Unang-una, sinabi po dito ni Solomon, o ng Biblia, is fountain of life. So, ayun po yung unang teaching natin. Alam niyo po ba na ang bawat salitang lumalabas po sa bibig natin na kung tayo po ay may wisdom ni Lord, ay nagbibigay po ng buhay. So, nagbibigay ng buhay sa mga nakikinig po sa atin, lalong-lalo na po kung tayo ay mga preacher, kung tayo po ay mga nagtuturo, kung tayo po ay uh, Christian, no? Ang bibig natin ay fountain of life. So, ibig sabihin, may nabubuhay tuwing ang salita ng Diyos ay napapakinggan nila. Dito po ay hope po sa daily word po natin. Marami pong mga taong na-encourage, no? At napapaalalahanan ng salita po ng Panginoon tuwing tayo po ay nagbabahagi ng kanyang salita po. So, the fountain of life. So, it's the source of life. So, pag nakapunta ka na ba sa isang parang lugar, tapos may kita mo man dun yung may mga fountain, no? May mga bukal na, sa kaya nagagaling to, no? Sa ilalim ng tubig, nagkakaroon ng may mga isda pa, may mga tilapia pa, di ba? Mga ganun, no? Sa fountain of life. It's a source of life. So, meron din mga ilog na pwede mong inumin, no? Pwede mong inumin yung tubig kasi napakalinis. So, ganun po yung feature niyan. Pero, nakikita po natin ang bawat palang lumalabas sa bibig natin ay napakalaga at nagbibigay po ng buhay. Kaya wag po tayong magsawa ng mangaral at magbahagi po ng salita po ng Diyos even sa online at kahit sa personal po na ministry or sa personal na ginagawa po natin na importante po na nangangaral pa rin po tayo ng magandang balita ng ating Panginoon upang maging paalala po at magdala po ng pagpapala po sa lahat po ng nakikinig. So ayun po yung unang-una, ayun yung unang-unang turo natin. Pangalawa, wisdom is found on the lips of the discerning. So sa labi ng may unawa, matatagpuan ng karunungan. Diba, ibig sabihin nito, nag-iisip muna bago magsalita. Nakikinig muna bago magsalita. Diba, dapat bibig natin nagbibigay din ng buhay. O nag-iisip muna tayo kasi doon matatagpuan kung may wisdom ka o wala, di ba? So kapag nagalit ka or sabi nga, wisdom is found on the lips of the discerning. So sa unawa, no, importante, iniisip muna natin bago tayo magsalita. Nag-iisip muna tayo bago tayo magsalita. Di ba? At nakikinig muna tayo bago tayo magsalita. Para importante na maunawaan natin kung ano yung dapat nating sabihin at kung ano yung dapat nating gawin. No? At kung ano yung dapat nating ipayo sa mga taong pwedeng dumadaan sa mga pagsubok or sa mga taong kailangan na kailangan ng wisdom na nanggagaling po sa salita po ng Diyos. Wisdom is found on the lips of the discerning. So pangatlo is value. So sabi nga, the tongue of the righteous is choice silver. Ibig sabihin, ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Sabihin, mahalaga yung bawat salita na lumalabas sa bibig ng taong
meron wisdom, at merong salita po ng Diyos sa buhay niya. So may value, hindi basta-basta ang salita na lumalabas sa kanyang bibig dahil ito ay nagbibigay ng buhay, nagbibigay ito ng wisdom sa mga taong nakikinig, nakakatulong sa ibang taong nakikinig. May pakinabang yung mga salita ng Diyos sa buhay niya. So value, binavalue ba natin yung Word of God o hindi natin pinapahalagan yung bawat pinapakinggan nating salita po ng Diyos. So pangapat po, nakikita po natin yung turo dito is nourish many. So ang dila ng matuwid sa marami ay pakinabang. Sabihin, maraming napifeed, maraming nai-equip sila every time na nakikinig sila sa mga taong nagtuturo ng may wisdom na nanggagaling sa Diyos. Tuwing ikaw ay nagsasalita, sinasabi po dito, ang salita po ng Diyos ay may pakinabang. Lalong-lalo na sa atin, nagdadala ng pananampalataya sa atin, di ba? Nagbibigay ng buhay po sa atin at nagbibigay ng karunungan po sa buhay natin upang hindi tayo maligaw ng sanglibutang ito. Di ba? So, ayun yung nourishment, na-equip sila, napipid sila, at higit sa lahat, no, nalalaman nila yung kalooban ng Diyos. Tuwing ikaw ay mangangaral at magtuturo sa kanila ng salita po ng Diyos. Panglima, the fruit of wisdom. Do ang salita ng matuwid ay nagpapakilala sa karunungan. So na makikita po natin yung bunga ng galing mismo sa bibig ng tunay na may wisdom ni Lord. Diba? Yung taong ina-apply yung teaching ni Lord sa buhay niya. So nandun, makikita mo yung bunga ng wisdom na meron siya na nanggagaling mismo po sa ating Panginoon. So merong bunga yung mga wisdom po na lumalabas po sa bibig ng taong nangangaral at merong wisdom ng Panginoon. So Panganim, find favor. Diba sabi nga doon, ang salita ng matuwid ay palaging angkop. Diba napapanahon. Do timing na timing sa ating pangangailangan, sa ating mga situation. So ang salita ng matuwid ay palaging angkop sa lahat po ng mga panahon. So napapanahon, pwede nating pakinggan, sandalan, lakaran dahil ito ay nanggagaling po sa salita po ng Panginoon. So ulitin ko lang po, ano po yung turo po natin about sa fruit of your lips. Unang-una, the fountain of life. Nagbibigay po siya ng buhay. Pangalawa, wisdom found on the lips of the discerning. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan. So pangatlo, value. Binavalue natin yung word of God sa buhay po natin. So pang-apat is nourish many. So ang dila ng matuwid, sa marami ay pakinabang. So panglima, the fruit of wisdom, ang salita ng matuwid ay nagpapakilala sa karunungan. So pang-anim, find favor. Find favor. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop sa panahon, sa sitwasyon ng bawat nakikinig po sa salita po ng Diyos. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang pinagkaloob mo po sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kasalanan, kalikuan, Panginoon, nasabi, Panginoon, na hindi maganda. Panginoon, turuan mo po kami, Panginoon, makinig sa salita mo, makinig, Panginoon, sa aral na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na ang bawat salita mo ay magbigay ng gabay, ilaw po sa aming direksyon sa buhay po namin, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga taong nakikinig ngayon, Panginoon, na may sakit, sila ipapagalingin mo, sa mga taong nangangailangan ng trabaho, pagpapala, Panginoon, bibigyan mo sila ng blessing, Panginoon. At sa mga tao, Panginoon, na nasa panahon sila ng depression, aalisin mo po sila sa depression, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, nawawalan ng gana sa buhay, bibigyan mo po sila ng motivation at muling panunumbalik, Panginoon, ng pangarap sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at lagi po namin dalangin, Panginoon, na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Marami pong salamat. In Jesus' name, amen and amen. Maraming pong salamat po sa bawat isa po sa ating nakikinig. At kung hindi ka pa nakasubscribe, just subscribe, like, and comment, and share mo na rin sa mga kaibigan natin na para po magdala ito ng pagpapala po sa kanilang buhay. Maraming pong salamat at palagi po natin sinasabi sa ating huling pagtatapos na mahal tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.